Ang hangin sa antipolo ng gabing iyon ay may dalang kakaibang bigat, hindi dahil sa halumigmig na tipikal sa Pilipinas, kundi dahil sa matinding kaba at pananabik na nag-uumapaw sa dibdib ni Michelle. Mula sa likurang upuan ng sinasakyan niyang taxi, nakatingin lamang siya sa mga pamilyar na kalsadang nilalandas nila. Ang mga ilaw ng poste na nagpapaliwanag sa madidilim na eskinita, ang mga nakaparadang tricycle sa gilid ng kalsada at ang amoy ng inihaw na karne na sumasabay sa usok ng mga sasakyan. 3 taon din siyang nawalay sa mga tanawing ito. 3 taon ng pagiging isang nurse sa ibang bansa kung saan ang bawat araw ay isang mahabang pakikibaka laban sa pagod at pangungulila. Hinaplos niya ang manipis na gintong pulseras sa kanyang kanang pulso. Ito ang huling regalong ibinigay sa kanya ng kanyang asawang si Richard bago siya sumakay ng eroplano papunta sa London. Naaalala pa niya ang mainit na yakap nito sa mismong departure area, ang mga luha sa mga mata nito habang nangangakong aalagaan ang lahat ng maiiwan niya sa Pilipinas. Ang pangakong yun ang naging lakas ni Michelle sa tuwing kumukuha siya ng dobleng shift sa ospital. Iyon ang bumubuhay sa kanya sa mga madaling araw na nililinis niya ang mga dumi at dugo ng mga pasyenteng hindi niya kaano-ano habang iniisip ang pangarap nilang bahay na unti-unting napapatayuan mula sa mga perang walang palyang ipinapadala niya kada buwan. Hindi alam ni Richard na uuwi siya. Ayon sa huli nilang pag-uusap, kailangan pa ni Michelle ng 1 taon para tuluyang matapos ang hulugan sa kanilang mga ari-arian. Isang malaking kasinungalingan iyon na sinadya niya para sa mismong gabing ito. Gusto niyang makita ang gulat at tuwa sa mukha ng asawa kapag binuksan nito ang pinto. Naisip na niya ang senaryo sa kanyang isipan. Bubuhatin siya ni Richard, iiyak ito sa sobrang saya at sasabihing buo na muli ang kanilang pamilya. Isang matinis na pagpreno mula sa taxi ang pumutol sa kanyang pag-iisip nang huminto sila sa tapat ng isang pamilyar na mataas na gate. Ang subdivision na yon ay matatagpuan sa isang tahimik at eksklusibong bahagi ng antipolo. Sa likod ng itim na gate ay nakatayo ang isang malaking duplex na kulay krema, ang mismong bahay na pinagbayaran ni Michelle ng kanyang mga tulog at pagod. Ngunit nang bumaba siya at kunin ang kanyang mabigat na maleta, may isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. Tinitigan niya ang kabuuan ng harapan ng bahay. May mga nagbago. Ang mga ilaw sa paligid ng balkonahe ay napalitan ng kulay dilaw na tila nagbibigay ng mainit. Ngunit kakaibang aura, malayo sa mapuputing ilaw na ipinakabit niya rito dati. Ang mga halaman sa harapang hardin ay hindi na ang mga paborito niyang puting liryo. Sa halip na puno yon ng mga namumulaklak na rosas at bougainvillea na hindi niya kailanman pinangarap na itanim, mas naging mabilis ang tibok ng kanyang puso nang mapansin niya ang mga kurtina sa malalaking bintana. Mula sa manipis at puting telang paborito niya, napalitan ito ng mabibigat at madidilim na kulay abong kurtina na nagsasara sa buong bahay mula sa paningin ng mga nasa labas. Pinilit ni Michelle na iwaksi ang kanyang pangamba. Siguro ay naisip lang ni Richard na mag-renovate para gulatin din siya. Isang batang gwardiya na nakasuot ng uniforme ang lumapit sa gate at sinilip siya mula sa siwang. Hindi pamilyar kay Michelle ang mukha ng binata. Wala ang dating matandang katiwala na madalas kausap ni Richard. Tinapyas ng gwardiya ang kadena ng gate at binuksan iyon ng bahagya sapat lamang para masilayan siya ng buo. Nagtanong ang binata na may halong pag-aalinlangan sa boses kung sino siya at ano ang kailangan niya sa ganoong oras ng gabi. Ngumiti si Michelle ng tipid at sinabing nakatira siya roon. Ipinakilala niya ang sarili bilang asawa ni Richard at hiniling sa gwardiya na ang pangalan batay sa nameplate nito ay Zane na tulungan siyang ipasok ang maleta. Kumunot ang noo ng batang gwardiya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na tila ba isa siyang estrangherong may masamang balak. Nag-aalangan nitong ipinaliwanag
Nawala ang kanyang amo na si Sir Richard na umalis daw ito kahapon pa para sa isang mahalagang asikaso sa labas ng lungsod. Subalit ang sumunod na sinabi ng gwardiya ang nagpatigil sa paghinga ni Michelle. Idinagdag ng binata na naroon sa loob ng bahay si Ma'am at baka natutulog na ito kaya hindi na dapat istorbohin. Ma'am, umalingaw-ngaw ang salitang yon sa isipan ni Michelle. Sinang ma'am ang kanyang biyenang si Gloria ba ay lumipat na rito? O isa sa mga kapatid na babae ni Richard? Bakit hindi man lang ito nabanggit ng kanyang asawa sa kanilang mga tawag gabi-gabi? Pilit na itinago ni Michelle ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tumango siya at sinabing, ayos lang. Mayroon naman siyang sariling susi at hindi na kailangang abalahin pa kung sino man ang nasa loob. Hinawakan niya ang hawakan ng kanyang maleta at nagsimulang maglakad papasok sa bakuran. Ang paggulong ng mga gulong sa sementadong daanan ay lumikha ng isang mabigat na ingay na bumasag sa katahimikan ng gabi, tila nagbababala sa kung anumang naghihintay sa kanya. Nang marating niya ang pinto, pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Kinuha niya ang bungkos ng mga susi mula sa kanyang bag at pinili ang susing tanso na para sa pangunahing pinto. Ipinasok niya iyon sa butas ng seradura. Subalit hindi ito umikot. Kumunot ang kanyang noo. Hinugot niya ito at muling idiniin, papasok sa kapinihit ng mas malakas. Wala pa ring nangyari. Ang susi ay hindi nalapat sa kandado. Napalitan na ang seradura ng mismong bahay niya. Bumilis ang kanyang paghinga. Bakit kailangang magpalit ng kandado kung nakatira lamang sa isang ligtas na subdivision? Bakit wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayaring pagbabago sa sarili niyang puder? Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagsubok sa susi. Kumatok siya ng mariin sa makapal na pintuang gawa sa mahogany. Ikalawang beses siyang kumatok, mas malakas at may diin, sapat upang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na kabahayan. Mula sa loob, may narinig siyang mga yabag. Hindi mabibigat na hakbang ng isang lalaki. May ikli at magagaan na hakbang. Mga paa ng isang babae na nagmamadaling lumapit sa pinto. Bumaling ang atensyon ni Michelle sa seradura nang makita niyang unti-unting umiikot ang kandado mula sa loob. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Ang mainit na ilaw mula sa sala ay tumama sa kanyang mukha. At sa mismong harapan niya nakatayo ang isang figurang pamilyar sa kanya. Hindi ang kanyang biyenan, hindi ang kapatid ni Richard. Ito ay si Vanessa, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan simula pa noong nasa kolehiyo sila. Si Vanessa na naging sandalan niya ang babaeng umiyak at yumakap sa kanya nang mahigpit sa airport bago siya umalis papuntang ibang bansa at nagsabing mag-iingat siya lagi roon. Ngunit ang Vanessa na nakatayo ngayon sa pintuan ng kanyang bahay ay ibang-iba. Nakasuot ang kanyang kaibigan ng isang asul na silk nightgown, ang mismong damit pantulog na binili ni Michelle sa London. Bilang pabuya sa sarili, ngunit iniwan niya sa kabinet dahil masyadong maganda yon para dalhin sa malamig na ospital sa ibayang dagat. Nakabalot ang buhok nito sa isang asul na tuwalya na may burdang inisyal ni Michelle. Ang mga paa nitong walang sapin ay nakatayo ng komportable sa makintab na sahig na kahoy ng tahanang ipinatayo ni Michelle. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nawala ang anumang antok o pagod sa mukha ni Vanessa. Sa isang iglap ng laki ang mga mata nito. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay mabilis na naglaho na parang hinigop ng hangin. Nakanganga itong nakatingin kay Michelle, halos hindi makahinga, na tila ba nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay upang maningil ng utang. Sa loob ng mahabang sandali, pinuno ng isang nakabibinging katahimikan ang pagitan nilang dalawa. Wala ni isang nangahas na magsalita. Mabilis na ipinoproseso ng isip ni Michelle ang mga detalyeng nasa harapan niya. Ang asul na nightgown, ang paliligo ng ganoong oras ng gabi, ang pinalitang susi. Nang tuluyang makahanap ng boses lumabas iyon mula kay Michelle,
bilang isang malamig at madiing bulong na naglalaman ng 3 taong pagod at pamumuo ng galit. Anong ginagawa mo sa bahay ko, Vanessa? Nagsimulang manginig ang ibabang labi ng kanyang kaibigan. Pilit nitong ibinubuka ang bibig upang magsalita. Ngunit walang boses na lumalabas kundi panay lamang ang pagkurap at paglunok nito. Umatras si Vanessa ng isang hakbang na tila gustong isara muli ang pinto upang itago ang kasalanang lantad na sa liwanag. Subalit hindi iyon hinayaan ni Michelle. Gamit ang isang kamay, itinulak niyang pabukas ang pinto ng buong lakas at humakbang papasok sa sarili niyang pamamahay na hindi man lang nililingon ang nakatulalang si Vanessa. Pagpasok niya sa sala, bumungad sa kanya ang mas maraming ebidensya ng kataksilan. Ang kanilang malaking litrato ng kasal na dating nakasabit sa pangunahing pader ng sala ay wala na doon pinalitan ng isang modernong abstract painting na hindi niya alam kung saan nanggaling. Ibang-iba ang pagkakaayos ng mga upuan at ang mga unan sa sofa ay nag-iba na ng kulay. Ngunit ang nagpabagsak sa natitirang piraso ng pag-asa ni Michelle ay ang nakita niya sa paanan ng hagdanan papunta sa ikalawang palapag. Nakasalansan doon nang napakaayos ang isang pares ng mamahaling sapatos na panlalaki na pag-aari ng kanyang asawa. At sa tabi mismo nito ay isang pares ng malalambot na tsinelas pambabae na malinaw na pag-aari ng babaeng nakatayo ngayon sa likuran niya na pinagpapawisan ng malamig. Sabi ng gwardiyang si Zane ay umalis ang asawa niya kahapon. Ngunit narito ang sapatos ng lalaki at narito ang matalik niyang kaibigan na kasuot ng kanyang mga damit sa loob ng nakakandadong bahay na kanyang pinaghirapan. Unti-unting lumingon si Michelle pabalik kay Vanessa. Wala na ang pananabik sa kanyang mga mata, napalitan iyon ng isang madilim at nakamamatay na katahimikan ng isang asawang handang maningil. Ang hangin sa loob ng sala ay biglang naging napakabigat na para bang hinihigop nito ang lahat ng oksihina sa paligid. Bawat paghinga ni Michelle ay tila pinipiga ang kanyang dibdib habang ang mga mata niya ay nakapako pa rin sa pares ng pambabaeng tsinelas na nakahanay sa tabi ng paboritong sapatos ni Richard sa paanan ng hagdanan. Ang pagkakaayos ng mga yon na tila ba natural at sanay na magkatabi gabi-gabi ay isang tahimik na sampal na gumising sa kanya mula sa 3 taong ilusyon. Napalunok ng malalim si Vanessa. Bahagya itong umatras pabalik sa may pinto. Sinusubukang itago ang nangangatog nitong mga tuhod sa ilalim ng asul na silk nightgown. Sinikap nitong bumuo ng ngiti isang pilit at kinakabahang ng ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Nagsimula itong magsalita ng mabilis at pautal-utal, sinusubukang pawiin ang apoy na nakikita nito sa mga mata ni Michelle. Sinabi nitong hindi ito ang inaakala ng kanyang kaibigan na may malaking hindi pagkakaintindihan. Sinubukan pa nitong humakbang palapit upang hawakan ang braso ni Michelle na tila nagmamakaawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Michelle. Ang boses niya nang magsalita siya ay hindi pumasailalim sa galit, kundi isang malamig na pagtatanong na lalong nagpayelo sa kapaligiran. Tinanong niya kung ano ang dapat niyang isipin at kung paano niya dapat ipaliwanag ang nakikita ng kanyang sariling mga mata. Tumingin si Vanessa sa labas ng pinto kung saan nakatayo pa rin ang batang gwardiyang si Zane na nakayuko at nagpapanggap na walang naririnig. Nagmamadaling isinara ni Vanessa ang pinto upang ikulong silang dalawa sa loob. Pabulong itong nakiusap kay Michelle na hinaan ang boses na pag-usapan nila yon ng mahinahon dahil nakakahiya sa mga kapitbahay. Ang salitang nakakahiya ang tuluyang pumutol sa manipis na pasensya ni Michelle. Itinuro ni Michelle ang paligid ng sala gamit ang nanginginig na daliri. Ipinamukha niya kay Vanessa ang kawalang hiyaan nito, ang pag-angkin sa kanyang bahay, ang pagsusuot ng kanyang damit, ang pag-uutos na hinaan niya ang kanyang boses sa loob ng sarili niyang pamamahay
na ipinundar mula sa dugo at pawis niya sa ibang bansa. Bawat salita ni Michelle ay binibigkas ng malinaw, bawat pantig ay isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kasinungalingang sinusubukang buuin ng kanyang kaibigan. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang asawa. Napaigtad si Vanessa. Iniwas nito ang tingin at muling kinagat ang ibabang labi bago sumagot sa isang napakahinang boses na wala raw si Richard doon. Ngunit alam ni Michelle na nagsisinungaling ito. Ang kutob niya na mas pinatalas ng pagkakatuklas sa mga sapatos ay nagtutulak sa kanyang umakyat. Wala nang sinabing iba si Michelle. Gamit ang lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling, itinulak niya ng buong diin si Vanessa patabi. Muntik nang matumba ang babae nang mawalan ito ng balanse, ngunit hindi iyon inintindi ni Michelle. Ang bawat paghakbang niya paakyat ng hagdanan ay tila ba pagmartsa papunta sa isang bitayan. Naririnig niya ang mga nagmamadaling yabag ni Vanessa na sumusunod sa kanya. Patuloy na nagmamakaawa panay ang bulong ng pangalan niya at sinusubukang ipaliwanag na nagpunta lang ito roon dahil nalulungkot umano si Richard na tinutulungan lamang nito ang lalaki. Tinutulungan. Ang salitang iyon ay nagpaikot sa sikmura ni Michelle. Nang marating niya ang ikalawang palapag, agad siyang dumiretso sa dulo ng pasilyo. Ang pintuan ng master bedroom. Ang pintuang gawa sa purong nara na siya mismo ang pumili at nagpaukit ng disenyo. Bahagya itong nakabukas, nag-aanyaya sa kanya na harapin ang buong katotohanan. Itinulak niya ang pinto. Ang una niyang napansin ay ang amoy. Hindi ito ang pamilyar na pabangong ginagamit ni Richard o ang sabong panlaba na madalas nilang gamitin. Amoy ng isang matapang at pambabaeng pabango ang nanunuot. Sa bawat sulok ng silid, isang halimuyak na pag-aari ng babaeng nasa likuran niya. Napahinto si Michelle sa gitna ng silid. Ang malaking kama nila na binili nila ng sabay bago siya umalis patungong London ay natatakpan ng mga pulang bedsheet na hindi niya kailanman nakita. Ang mga pader na dating pininturahan ng payapang kulay puti ay ginawang madilim na kayumanggi. Subalit ang pinakamalaking dagok na bumasag sa kanyang pagkatao ay ang nasa ibabaw ng malaking dresser. Sa mismong lugar kung saan dating nakapatong ang kanilang mga larawan noong kasal, nakahanay ang mga bagong frame na naglalaman ng mga larawan na hindi siya kabilang. Sa halip na roon, si Richard at si Vanessa. Isang litrato nila sa dalampasigan, magkayakap parehong nakangiti. Nang napakatamis ang mukha ng lalaki, ay nakabaon sa leeg ng kaibigan niya. Isa pang larawan nila habang nasa isang formal na hapunan, magkahawak kamay sa ibabaw ng mesa. Masyadong malapit, masyadong komportable. Mga larawang nagsasabing hindi ito isang minsang pagkakamali, kundi isang inangking buhay. Nabitawan ni Michelle ang kanyang handbag. Bumagsak ito sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay sumabay sa pagguho ng kanyang buong mundo. 3 taon. 3 taong walang patid na pagtatrabaho ng mahigit 12 oras sa ospital. 3 taong pagtitipid ng sariling pagkain para lang maipadala ng buo ang sahod kay Richard dahil palaging sinasabi nitong kulang ang pondo para sa negosyo at pagpapatapos ng bahay. 3 taong pagtitiis sa mga gabi ng matinding pangungulila kung saan kinakausap niya ang asawa sa video call hanggang sa makatulog ito. At habang ginagawa niya ang lahat ng yon, andito ang kanyang matalik na kaibigan na tutulog sa sarili niyang kama, iniaayos ang kanyang bahay at inaangkin ang pwesto niya sa buhay ng kanyang asawa. Nagsimulang umiyak ng malakas si Vanessa mula sa likuran niya. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng mga luha nito, pilit na nagpapaliwanag sa pagitan ng mga paghikbi na wala na raw balak bumalik si Michelle na yun ang sinabi ni Richard sa kanya. Ipinaliwanag nito na pakiramdam ng lalaki ay nakahanap na si Michelle ng ibang buhay sa London. Naawa lang ito, kaya nagpapadala ng pera. Dahan-dahang lumingon si Michelle, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit.
na hindi kayang ilarawan ng mga luha. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay hindi nanginginig, kundi nagtataglay ng talim na kayang pumatay. Tinanong niya si Vanessa kung sa tingin ba nito ay nababaliw siya. Ipinaalala niya kung paano siya nagpakahirap, kung paano siya nagpakaalila para sa asawa at sa bahay na yon. Hindi naawa, kundi nagmahal at nagsakripisyo. At ito ang isusukli ni Lala sa kanya. Sinubukan ni Vanessa na takpan ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Pilit na itinatago ang kahihiyan habang patuloy na umiiyak at inuulit na hindi nito sinasadya, na unti-unti lang daw itong nangyari. Na para bang ang pagkakanulo ay isang hagdan na aksidente lamang nitong naakyat ng sunod-sunod. Sa gitna ng tensyon at pag-iyak ni Vanessa, nag-ilaw ang cellphone na nasa loob ng nahulog na bag ni Michelle. Pareho silang napatingin doon. Ang pangalan ni Richard ang nakarehistro sa screen. Tumatawag ang lalaki. Yumuko si Michelle at pinulot ang telepono. Tinitigan niya si Vanessa ng diretso sa mata habang sinasagot ang tawag ng napakakalma na para bang walang naguguhong mundo sa paligid niya. Mula sa kabilang linya narinig niya ang boses ni Richard seryoso at halatang nagmamadali. Tinanong ng asawa niya kung nasaan siya dahil nakita umano ng gwardiya ang pagdating niya. Tumingin si Michelle sa larawan ng dalawa sa ibabaw ng dresser at pagkatapos ay sa umiiyak na si Vanessa bago sumagot sa isang malinaw at nakakatakot na tono. Sinabi niyang nasa bahay na siya. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Walang salita, walang paliwanag. Tanging ang mabigat na paghinga lamang ni Richard ang naririnig. Nang muling magsalita ang lalaki, sinabi nitong pauwi na siya at kailangan nilang mag-usap. Napangiti si Michelle ng mapait. Sumangayon siya ng mahina ngunit marin. Kailangan nga nilang mag-usap. Nang matapos ang tawag, inihagis ni Michelle ang telepono pabalik sa kama. Hinarap niya si Vanessa na ngayon ay nakayakap sa sarili, nanginginig sa takot kung anong mangyayari sa pagdating ni Richard. Sa labas, unti-unting lumakas ang buhos ng ulan, tila nakikisimpatya sa galit na matagal nang kinikimkim ng langit. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, alam ni Michelle na tapos na ang panahon ng pag-iyak. Nakatayo siya sa bahay na hindi na sa kanya, ngunit hindi siya aalis nang walang kinakaharap na laban. Mula sa bintana, nakita niya ang matatalim na sinag ng mga ilaw ng sasakyan na pumasok sa gate. Dumating na si Richard, ang asawang binigyan niya ng lahat at ang lalaking kumuha ng lahat mula sa kanya. Itinuwid ni Michelle ang kanyang likod. Tiningnan niya si Vanessa at inutusan itong punasan ng muka dahil paparating na ang katotohanang matagal nilang itinago. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at hindi si Michelle ang babaeng uuwing talunan. Ang bawat hakbang ni Richard paakyat ng hagdanan ay tila mas mabigat kaysa sa karaniwan. Naririnig ni Michelle ang pagdrag ng kanyang mga sapatos sa sahig, isang tunog na nagpapahiwatig ng pag-aalangan o paghahanda para sa isang komprontasyon. Hindi ito sumigaw ng pangalan niya. Hindi ito nagtanong kung kamusta siya. Dire-diretso lamang itong umakyat na parang isang sundalong papasok sa isang larangan ng digmaan kung saan alam na niyang dehado siya. Nang huminto si Richard, sa bukana ng silid-tulugan isang mabilis, ngunit malinaw na pagbabago ang naganap sa kanyang mukha. Sa unang segundo nakita ni Michelle ang isang bakas ng gulat at pagkakasala na gumuhit sa kanyang mga mata, ang natural na reaksyon ng isang taong nahuli sa akto. Subalit sa isang kisap mata, ang pagkakasala ay napalitan. Ang mukha niya ay tumigas, ang kanyang panga ay nagtiim, at ang mga mata niya ay naging malamig at mapanuri. Tila isang artista sa entablado na mabilis na nagpalit ng maskara. Mula sa isang nagkasalang asawa, naging isa siyang lalaking handang ipagtanggol ang kanyang teritoryo. Michelle, sabi niya, ang boses niya ay maingat at kinokontrol na, tila sinusukat ang bawat salita. Richard,
Sagot ni Michelle, ang kanyang tono ay pantay at walang emosyon na lalong nagpatindi sa tensyon sa pagitan nilang tatlo. Si Vanessa na kanina pa nakatayo sa isang sulok na parang isang basang sisiw ay biglang kumilos. Pabulong itong nagsabi na bababa muna siya para bigyan sila ng espasyo para mag-usap. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang matigas na utos ang lumabas sa bibig ni Michelle. Sinabihan niya itong manatili na huwag itong aalis sa silid na yon. Napatingin si Vanessa kay Richard na tila humihingi ng permiso. Isang bahagyang tango mula kay Richard ang nagsilbing sagot. Nanatili si Vanessa nakatayo sa likuran ng lalaki na parang isang anino. Pinag-aralan ni Michelle ang kanyang asawa mula ulo hanggang paa. Hindi ito ang Richard na payat at balisa na huli niyang nakita sa video call noong nakaraang linggo na nagrereklamo tungkol sa mga problema sa negosyo. Ang Richard na nakatayo sa harapan niya ngayon ay mukhang malusog at alagang-alaga. Ang kanyang buhok ay bagong gupit, ang kanyang balbas ay maayos na inahit at ang suot niyang polo shirt ay mukhang bago at mamahalin. Sa kanyang pulso ay may nakasabit na isang relo na may kumikinang na ginto. Isang relong hindi niya kailanman nakita at tiyak na hindi niya ipinadala ang pambili. Hindi ito ang itsura ng isang malungkot at nangungulilang asawa. Ito ang itsura ng isang lalaking komportable at kontento sa kanyang buhay. Pinalitan mo ang seradura, unang sinabi ni Michelle. Hindi ito tanong kundi isang paglalahad ng katotohanan. Oo, sagot ni Richard walang bakas ng pagsisisi. Bakit mo? Tanong ni Michelle, ang boses niya ay nanatiling kalmado. Huminga ng malalim si Richard na tila naghahanda para sa isang mahabang paliwanag dahil nagbago na ang mga bagay-bagay. Michelle, ipaliwanag mo. Utos niya. Ikinamot ni Richard ang isang kamay sa kanyang buhok, isang kilos na madalas niyang gawin kapag naiinis o naiipit. Michelle, hindi natin ito maaaring pag-usapan habang pareho tayong galit. Isang tuyong tawa ang kumawala sa lalamunan ni Michelle. Hindi ako galit, Richard. Nakikinig ako. Sumulyap si Richard kay Vanessa bago muling humarap sa kanya. At doon binitiwan niya ang mga salitang magpapasiklab sa natitirang pasensya ni Michelle. Umalis ka. Ang simpleng pangungusap na yon na sinabi ng walang emosyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Michelle. Umalis ako para magtrabaho. Umalis ako para sa kinabukasan natin. Iniwan mo akong mag-isa sa loob ng 3 taon. Ganti ni Richard, ang boses niya ay nagsimula ng tumaas. Iniwan kita para ipatayo ang bahay na ito. Sigaw ni Michelle, hindi na napigilan ang sarili. Iniwan kita para bayaran ang mga utang ng pamilya mo. Iniwan kita para sa mga pangarap nating dalawa. Inabandona mo ang kasal natin. Ang mas malakas na sigaw ni Richard, ang ugat sa kanyang leeg, ay nagsimula ng lumitaw. Ang akusasyon ay binitin sa hangin, mabigat at puno ng lason. Huminga ng malalim si Michelle, sinusubukang bawiin ang kanyang kontrol. Mas mababa na ang kanyang boses nang magsalita siyang muli. Tumigil ba ako sa pagtawag gabi-gabi? Tumigil ba ako sa pagpapadala ng pera na higit pa sa kailangan mo? Tumigil ba ako sa pagdarasal para sa kaligtasan mo? Hindi agad nakasagot si Richard. Sa halip ibang atake ang kanyang ginamit. Nagbago ka. Naging malayo ka. Ang palagi mo nalang bukang bibig ay ang trabaho mo, ang overtime mo sa ospital. Palagi kang pagod sa tuwing magkausap tayo. Isang mahinang tawa ang muling kumawala kay Michelle, isang tawa na puno ng sakit at pagka hindi makapaniwala. Siyempre, pagod ako. Nagtatrabaho ako nang walang tigil para sa'yo, para sa atin. Humakbang si Richard. Palapit sa kanya, ang kanyang presensya ay nagiging mas agresibo. Ang pagsasama ay hindi itinatayo sa pera lang, Michelle. Doon na sumabog ang lahat. Isang kislap ng purong galit ang nag-alab sa mga mata ni Michelle. Humakbang din siya palapit hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha.
At ang pagsasama ay hindi rin itinatayo sa pakikipagtalik sa pinakamatalik na kaibigan ng asawa mo. Ang sagot niya, ang bawat salita ay idiniin na parang latigo. Napaigtad si Vanessa sa likuran. Nagbago ang ekspresyon ni Richard. Ang pagkukunwaring kalmado ay nawala at napalitan ng lantad na galit. Itinuro siya nito sa mukha. Ingatan mo ang mga salita mo, Michelle. Tinitigan siya ni Michelle na parang isang baliw. Ang kapal ng mukha ng kanyang asawa ay halos kamangha-mangha na. Hindi na niya napigilan ng sarili. Ang kanyang kanang kamay na kanina pa nakakuyom sa kanyang gilid ay umangat sa hangin. Sa isang mabilis at malakas na kilos, isang matunog na sampal ang lumagapak sa pisngi ni Richard. Ang lakas ng sampal ay nagpatagilid sa ulo ng lalaki at nag-iwan ng isang namumulang marka sa kanyang balat. Natahimik ang buong silid. Tanging ang mabibigat na paghinga lamang nilang tatlo ang maririnig. Si Richard, hawak ang namumulang pisngi, ay nakatitig kay Michelle na may halong gulat at pagbabanta. Si Vanessa ay napasigaw ng mahina at napatakip ng bibig. Ngunit hindi pa tapos si Michelle. Puno ng adrenaline, lumingon siya sa dresser at dinampot ang pinakamalaking litrato ni na Richard at Vanessa, ang larawan nila, sa dalampasigan. Tinitigan niya ito nang may matinding pandidiri bago niya ito ibinato ng buong lakas sa pader. Isang malakas na tunog ng nababasag na salamin ang umalingaw-ngaw sa buong silid nang magkahiwa-hiwalay ang frame. Ang masayang larawan ng dalawang taksil ay nahulog sa sahig, wasak at pira-piraso. Sumigaw si Richard sa galit. Lumayas ka sa bahay ko. Bahay mo. Tanong ni Michelle, ang boses niya ay puno ng pang-uuyam. Ang bawat hollow block, ang bawat pako, ang bawat baldeng pintura sa bahay na ito ay binayaran ng dugot pawis ko. Nasa pangalan ko ang titulo. Sigaw ni Richard. Ang mukha niya ay namumula na sa galit. Wala kang karapatan dito. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Ang pagbabantang iyon ang nagpabalik sa katinoan ni Michelle. Huminto siya. Huminga siya ng malalim. Ang galit sa kanyang muka ay unti-unting napalitan ng isang nakakakilabot na ngiti. Isang ngingiti na hindi masaya, kundi puno ng determinasyon at isang lihim na sandata. Lumingon siya palayo sa dalawa at naglakad papunta sa kanyang maleta na naiwan malapit sa pinto. Lumuhod siya at binuksan ang isang nakatagong bulsa sa ilalim nito. Nagtatakang nagkatinginan sina Richard at Vanessa. Mula sa bulsa, dahan-dahang hinugot ni Michelle ang isang malaking brown envelope na selyado at mukhang opisyal. Dala-dala iyon, dahan-dahan siyang tumayo at muling hinarap ang dalawa. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nanatili habang itinataas niya ang envelope para makita nila. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay kalmado na muli, ngunit mas nakakatakot kaysa kanina. Sa tingin mo ba bumalik ako rito nang hindi handa? Kinabukasan ng sinag ng araw na tumago sa madilim na kurtina ng silid pambisita ay walang nagawa upang pauwiin ang lamig na bumabalot sa buong kabahayan. Walang natulog ng gabing iyon. Si Michelle sa loob ng kwartong dating para sa mga bisita ay ginugol ang magdamag na nakatitig sa kisame, paulit-ulit na pinoproseso ang bawat kasinungalingan, bawat panlilinlang. Sa kabilang silid naman, ang master bedroom, ay narinig niya ang mahihinang bulungan at pagtatalo ni na Richard at Vanessa. Hanggang madaling araw, isang palatandaan na ang kanilang pinagbabawal na alyansa ay nagsisimula nang gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Hindi pa man sumisikat, nang lubusan ng araw, isang malakas at walang pakundangang pagbusina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan mula sa labas ng gate. Sinundan iyon ng sunod-sunod na pagkatok sa pinto na tila ba gigibain na ito. Nagmamadaling bumaba si Richard mula sa itaasang muka, ay gusot at halatang puyat. Nang buksan niya ang pinto, isang babaeng nasa edad 60 ang walang sabi-sabing pumasok. Nakasuot ito ng mamahaling bestida na hindi bagay sa umaga
Ang muka ay napapalibutan ng makapal na kolorete at ang mga daliri ay puno ng mga gintong singsing na kumikinang. Ito si Gloria, ang ina ni Richard. Ang mga mata ni Gloria ay agad na hinanap si Michelle na kasalukuyang nakatayo sa paanan ng hagdanan na kabihis na at tila handa sa anumang darating. Lumakad si Gloria palapit sa kanya, hindi para yakapin ang manugang na 3 taong nawalay, kundi para sukating ito ng may paghamak mula ulo hanggang paa. Ikaw na babae ka. Simula ni Gloria, ang boses niya ay matinis at puno ng akusasyon. Pagkatapos mong iwanan ng anak ko ng 3 taon, babalik ka rito para lang gumawa ng eskandalo. Anong klase kang asawa? Bago pa man makasagot si Michelle, lumabas na si Vanessa mula sa kusina. May dalang isang tasa ng mainit na kape. Inabot niya ito kay Gloria na may kasamang matamis na ngiti at magalang na pagbati. Magandang umaga po, tita. Heto po ang kape ninyo. Ang eksena ay perpektong-perpekto, isang mapagmahal na nobya na nag-aalaga sa kanyang magiging biyenan. Tinanggap ni Gloria ang kape na tila ba ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Sumulyap siya kay Vanessa nang may pag-aproba bago muling ibinaling ang matatalim na tingin kay Michelle. Tingnan mo, ito ang babaeng marunong mag-alaga ng pamilya. Hindi katulad mo na mas inuna pa ang pagpapayaman sa ibang bansa kaysa sa obligasyon mo bilang asawa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Michelle. Hindi siya natinag. Sa halip kalmado siyang naglakad papunta sa gitna ng sala kung saan nakatayo ang 2 babae na tila ba mga buwitreng naghihintay sa kanyang pagbagsak. Obligasyon, tanong ni Michelle, ang kanyang boses ay malinaw at tumatagos. Pag-usapan natin ang obligasyon, Gloria. Napataas ang kilay ng kanyang biyenan. Si Richard naman ay nanatiling tahimik sa isang sulok, hinahayaan ng ina na ipaglaban ang kanyang panig. Noong nakaraang taon, pagpapatuloy ni Michelle, sino ang nagbayad ng 100,000 piso para sa operasyon mo sa gallbladder ako? Natigilan si Gloria. Ang bibig nito ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. 2 Pasko na ang nakalipas. Dagdag ni Michelle, sino ang nagpadala ng 50,000 para ipamigay mo sa mga kamag-anak natin sa probinsya para lang hindi ka mapahiya? Ako. Ang kulay sa mukha ni Gloria ay nagsimulang magbago. Tumingin ito kay Richard na parang humihingi ng tulong, ngunit nanatiling nakayuko ang kanyang anak. At buwan-buwan. Sabi pa ni Michelle, ang kanyang boses ay dahan-dahang tumataas. Sa loob ng 3 taon, sino ang nagpapadala ng 20,000 para sa maintenance mong gamot at panggastos sa mga luho mo tulad niyang mga singsing na suot mo ngayon? Ako, ang babaeng hindi marunong mag-alaga ng pamilya. Ang bawat salita ni Michelle ay isang malakas na sampal sa mukha ni Gloria. Ang matapang na biyenan ay biglang naging parang isang lobong, unti-unting nawawalan ng hangin. Napahigpit ang hawak niya sa tasa ng kape. Ang mga kamay ay nagsimulang manginig. Si Vanessa, na nakaramdam ng pagbabago sa sitwasyon, ay sinubukang mamagitan. Hinawakan niya ang braso ni Gloria at sinabing, huwag na itong makipagtalo na masama raw sa kalusugan nito ang stress. Isang halatang pag-arte para makuha muli ang simpatya. Ngunit hindi na yon pinansin ni Michelle. Ang kanyang atensyon ay bumaling kay Richard. At ikaw, sabi niya sa asawa, lahat ng perang ipinadala ko sa'yo para sa negosyong sinasabi mo, saan napunta? Sa relong yan, sa mga mamahaling damit, o sa pagpapakasarap ninyong dalawa habang ako ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho. Sa wakas ay sumagot si Richard, ngunit hindi ito pag-amin o pagsisisi. Galit ang pumuno sa kanyang boses. Tumigil ka na, Michelle, sobra ka na. Huwag mong kalimutan na kahit 1 sentimo ay wala kang pangalan sa titulo ng bahay na ito. Kaya kung may aalis dito, ikaw yon, hindi kami. Naglakad si Richard papunta sa telepono sa gilid ng sala.
Isa pang salita mula sa'yo, tatawagan ko ang security ng subdivision at ipapakaladkad kita palabas. Trespassing ang ginagawa mo sa pamamahay ko. Iyon na ang hudyat, ang pagbabanta. Ang huling baraha na sa tingin niya ay hawak niya. Ngunit si Michelle ay hindi natakot. Sa halip isang nakakakilabot na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa lamesa sa gitna ng sala kung saan nakapatong pa rin ang brown envelope na inilabas niya kagabi. Sige, tumawag ka, hamon ni Michelle habang dahan-dahan niyang binubuksan ang selyo ng envelope. Tawagan mo ang security, tawagan mo ang pulis, tawagan mo na rin ang abogado mo dahil pagkatapos mong makita ang laman nito, baka hindi lang ako ang kailangan mong kausapin. Inilabas niya ang isang makapal na pliego ng mga dokumento mula sa loob. Ang iba ay may mga selyo mula sa bangko, ang iba ay may mga pirma at notaryo, at ang isa ay may opisyal na tatak ng embahada ng Pilipinas sa London. Ipinatong niya ang mga papel sa mesa, isa-isa, na parang isang bihasang manlalaro ng poker na naglalatag ng kanyang mga panalong baraha. Ang katahimikan sa sala ay naging napakabigat puno ng pag-aabang at takot. Tinitigan ni na Richard, Gloria at Vanessa ang mga dokumento na parang mga bombang naghihintay na sumabog. At alam ni Michelle na sa sandaling mabasa nila ang mga yon, ang laban ay hindi na tungkol sa pag-ibig o pagkakanulo. Ito ay magiging isang digmaan para sa bawat sentimong ninakaw nila sa kanya. Ang sikat ng araw sa labas ay mas lalong nagpatingkad sa alikabok na lumulutang sa hangin sa loob ng sala na tila mga munting saksi sa nagbabantang pagsabog. Si Richard ang unang kumilos. May pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang, nilapitan niya ang mesa at dinampot ang unang pahina ng mga dokumento. Si Gloria at Vanessa ay sumunod sa likuran niya, parehong nakasiksik upang makita kung ano ang nilalaman ng mga papel. Ang unang dokumento ay isang pinagsama-samang listahan ng lahat ng bank transfers na ginawa ni Michelle sa account ni Richard sa loob ng 3 taon. Bawat transaksyon ay may pet sa eksaktong halaga sa British pounds at ang katumbas nito sa Philippine peso. At higit sa lahat, isang maliit na seksyon na may nakasulat na remarks o purpose of transfer. Habang binabasa ni Richard ang mga detalye, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Investment for Antipolo property acquisition, capital for joint business venture, down payment for future family assets. Bulong ni Richard habang binabasa ng malakas ang mga nakasulat sa bawat transaksyon. Hindi regalo, hindi tulong. Bawat padala ay malinaw na nakatala bilang isang investment. Anong kalokohan to? Tanong ni Richard, ang boses niya ay nanginginig. Pwede mong isulat kahit anong gusto mo dyan. Pera pa rin iyon na bigay mo sa asawa mo. Ngumiti lang si Michelle. Iangat mo ang susunod na papel, Richard. Nanginginig ang kamay ni Richard nang kunin niya ang ikalawang dokumento. Ito ay isang kasunduan na may opisyal na selyo ng Philippine Embassy sa London. Isang International Joint Asset Protection Agreement. Malinaw na nakasaad sa kasunduan na nilagdaan ni Michelle bago pa man siya umalis ng Pilipinas at pinarehistro sa embahada na anumang ari-arian na mabibili gamit ang kanyang kinita sa ibang bansa sa panahon ng kanilang kasal ay itinuturing na conjugal property, anuman ang pangalang nakalagay sa titulo. Hindi tatanggapin yan sa korte dito sa Pilipinas, sigaw ni Gloria, na tila nabuhayan ng loob. Nasa Pilipinas tayo, hindi sa London. Ang batas dito ang masusunod. Tama po kayo, Tita Gloria. Sagot ni Michelle, nang napakakalmado, na lalong ikinainis ng matanda. Itinuro ni Michelle ang isang partikular na talata sa dokumento. Kaya nga nakasulat dyan na kung sakaling magkaroon ng anumang legal na hindi pagkakaunawaan ng kaso, ay maaaring ituring na isang international financial dispute at ang mga perang ipinadala ko
dahil nakatala bilang foreign investment contributions ay mapapasailalim sa mga batas laban sa pandaraya. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa sala. Si Vanessa ang unang nakaintindi ng implikasyon. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ibig sabihin, pwedeng maging kasong kriminal, estafa. Pagtatama ni Michelle ang salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang hatol. At dahil sa mga peking pirma na ginamit mo para mailipat ang lahat sa pangalan mo habang wala ako, maaari ring idagdag ang falsification of public documents. Nabitiwan ni Richard ang mga papel. Napaurong siya na parang nasusunog. Ang kanyang pagiging arogante ay biglang naglaho at napalitan ng purong takot. Nagbibiro ka lang. Tinatakot mo lang kami. Talaga ba? Tanong ni Michelle. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Gusto mong subukan? May numero ako dito ng isang magaling na abogado sa Ortigas. Pwede natin siyang tawagan ngayon din para malaman kung sino sa atin ang nagbibiro. Hindi kumilos si Richard. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang kastilyong itinayo niya sa loob ng 3 taon gamit ang pera ni Michelle ay unti-unti nang gumuho sa kanyang harapan. Ngunit ang isip niya ay hindi pa rin sumusuko. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maintindihan kung paano nangyari ang lahat ng ito. Sino, tanong niya sa isang mahinang boses? Sino ang nagsabi sa iyo ng lahat ng ito? Paano mo nalaman? Tumingin siya kay Vanessa, ang mga mata ay puno ng hinala. May sinabi ka ba? Umiling si Vanessa nang mabilis ang mukha ay puno ng pagtanggi. Wala. Wala akong alam dyan. Tinitigan ni Michelle ang dalawa. Nakita niya ang lamat sa kanilang samahan, ang pagdududa na nagsisimulang sumira sa tiwalang ipinalit nila sa katapatan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Vanessa, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa nanginginig na babae. Gusto mo talagang malaman, Richard, kung sino ang nagbukas ng mga mata ko? Tanong ni Michelle, ang boses niya ay malambing ngunit puno ng lason. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Vanessa at sa isang malinaw at dahan-dahang pagbigkas, binitiwan niya ang pangalan na magiging mitya ng mas malaking pagsabog. Si Edwin. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang malakas na paghinga ang kumawala kay Vanessa. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina na tila ba mawawalan siya ng balanse. Ang kulay sa kanyang mukha ay ganap na nawala, na nag-iwan ng isang maputlang maskara ng takot at pagkagulat. Napahawak siya sa braso ng sofa para suportahan ang sarili. Kumunot ang noo ni Richard. Edwin, sino si Edwin? Hindi sumagot si Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Michelle, puno ng isang tahimik na pakiusap, isang pakiusap na wag nang ituloy. Ngunit si Michelle ay wala ng awa. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang kanyang matalik na kaibigan. Isa na lamang siyang ahas na nagantay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Si Edwin, pag-uulit ni Michelle, ang bawat salita ay idiniin para marinig ng malinaw ni Richard. Ang lalaking pinangakuan ni Vanessa ng kasal bago ka pa niya simulang ahasin. Ang pangalang Edwin ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat pa kaysa sa lahat ng legal na dokumentong nakakalat sa mesa. Napuno ng kalituhan ang mukha ni Richard. Paulit-ulit niyang tinitingnan si Vanessa at si Michelle na tila sinusubukang buuin ang isang palaisipan kung saan hindi magkatugma ang mga piraso. Si Gloria naman ay nakatayo lamang sa gilid, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi na alam kung sino ang paniniwalaan. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Richard kay Michelle, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Vanessa na ngayon ay nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Engaged? Kailan pa? Hindi na hinintay ni Michelle na sumagot ang nagkakanulong si Vanessa. Siya na ang nagpatuloy sa kwento, ang kanyang boses ay kalmado.
at sistematiko na parang isang taga-usig na naglalatag ng kanyang mga ebidensya sa korte. Nagsimula ang lahat 8 buwan na ang nakalipas. Sabi ni Michelle. Nakatanggap ako ng isang email mula sa isang estranghero. Noong una, binaliwala ko lang. Akala ko, isa lang sa mga kamag-anak nating naiinggit sa mga pinapadala ko. Itinaas niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-scroll. Pero naging sunod-sunod ang mga email. May mga detalye, mga petsa, mga lugar na pinuntahan ninyo, mga litrato. Ikiniling niya ang screen ng telepono para makita ni Richard. Ang unang larawan ay isang kuha ni na Richard at Vanessa sa isang mamahaling restaurant sa Tagaytay. Nakapatong ang kamay ni Richard sa ibabang bahagi ng likod ni Vanessa, isang kilos na masyadong intimo para sa magkaibigan lamang. Sa ibaba ng larawan ay may petsa isang petsa. Kung kailan nagpaalam si Richard kay Michelle na pupunta siyang Batangas para sa isang mahalagang business meeting, sinungaling. Sigaw ni Vanessa sa wakas ay nakahanap ng boses. Gawa-gawa lang yan, Photoshop yan. Hindi siya pinansin ni Michelle. Nag-swipe siya sa susunod na larawan. Isang maikling video clip na kuha mula sa malayo. Malinaw na sina Richard at Vanessa iyon, sabay na bumababa mula sa kotse ni Richard at papasok sa gate ng bahay nila hating gabi na. Pagkatapos ay isa pang swipe, mga screenshot ng mga bank withdrawal. Malalaking halaga na inilipat mula sa account ni Richard papunta sa isang account na nakapangalan kay Vanessa S. Reyes. Saan mo nakuha ang mga yan? Galit na tanong ni Richard. Ang boses niya ay naghahalo sa pagkabigla at pagbabanta. Hindi na mahalaga kung saan, sagot ni Michelle. Ang mahalaga totoo ang mga yan, hindi ba? Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Ipinaliwanag niya kung paano siya kinontak ni Edwin sa social media, kung paano nito ipinakilala ang sarili bilang ang nobyo na bigla na lang iniwan ni Vanessa nang walang paliwanag. Hinarang mo siya sa lahat ng paraan, Vanessa. Hindi mo sinasagot ang mga tawag niya, ang mga text niya. Iniwan mo siyang parang aso na hindi alam kung anong kasalanan ang nagawa. Nagsimula ng mamuo ang mga luha sa mga mata ni Vanessa. Ngunit hindi ito mga luha ng pagsisisi. Ito ay mga luha ng isang taong nahuli at naubusan na ng palusot. Kaya sinundan kanya isang gabi. Sabi pa ni Michelle, nakita kanyang pumasok dito sa bahay ko. Noong una, inakala niyang bumibisita ka lang. Pero nang paulit-ulit na itong nangyari at napansin niyang hindi ka na umuwi sa apartment mo doon, na siya nagsimulang mag-imbestiga. At nang malaman niyang bahay ito ng asawa ng matalik mong kaibigan, doon na niya ako hinanap. Isang malakas na hindi ang kumawala sa bibig ni Vanessa. Umiling-iling siya habang tuloy-tuloy na bumubuhos ang kanyang mga luha. Bigla siyang napaluhod sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Nagmukha siyang isang kaawa-awang biktima. Hindi ko sinasadya, sigaw niya sa pagitan ng mga hikbi. Si Richard, nilapitan niya ako. Sinabi niyang malungkot siya na pabayak ang asawa. Sinabi niyang ako lang ang nakakaintindi sa kanya. Ginamit niya ako. Lumingon siya kay Richard, ang kanyang mga mata ay puno ng akusasyon. Hindi ba't sinabi mo sa akin na tapos na kayo? Nahihiwalayan mo na siya dahil nakahanap na siya ng ibang lalaki sa London. Sinabi mong ako ang mahal mo. Ang eksena ay naging isang desperadong pagtuturuan. Si Richard na ngayon ay nasa sulok, ay napatingin kay Vanessa nang may pandidiri. Ang alyansa na binuo nila sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at ngayon ay sinisira nila ang isa't isa sa harap mismo ni Michelle. Ngunit ang pag-arte ni Vanessa bilang biktima ang pinakahindi matanggap ni Michelle. Ang kanyang pagiging martir, ang kanyang mga huwad na luha, lahat ng iyon ay isang malaking insulto sa sakit na nararamdaman niya. Kalmado siyang naglakad papunta sa center table kung saan may isang pitzel ng malamig na tubig at isang baso na iniwan ni Vanessa kanina.
Dahan-dahan niyang sinalina ng baso hanggang sa mapuno ito. Ang mga yelo ay lumilikha ng isang mahinang tunog habang tumatama. Sa salamin, dala-dala ang baso, lumapit siya sa nakaluhod at umiiyak na si Vanessa. Napatigil sa pag-iyak ang babae at tumingala ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Walang anumang babala, walang anumang salita. Ibinuhos ni Michelle ang buong laman ng baso, ang malamig na tubig at mga piraso ng yelo sa mukha at ulo ni Vanessa. Isang matinis na hiyaw ang kumawala kay Vanessa dahil sa gulat at lamig. Napasigaw din si Gloria. Si Richard ay napahakbang pasugod, ngunit isang matalim na tingin mula kay Michelle ang nagpatigil sa kanya. Basang-basa at nanginginig, tinitigan ni Vanessa si Michelle nang may halong galit at hindi makapaniwala. "Huwag na huwag mo akong artehan ng ganyan, Vanessa," sabi ni Michelle. Ang boses niya ay malamig at matalim na parang yelo. Inihagis niya ang baso sa makapal na carpet sa sahig. "Hindi ka biktima dito. Isa kang ahas, isang mang-aagaw. At kung sa tingin mo ay makukuha mo ang simpatsya ko sa mga pekeng luha mo, nagkakamali ka." Itinuro niya si Vanessa gamit ang isang nanginginig na daliri. "Tumayo ka, dahil hindi pa tayo tapos." Ang pagiging kaawa-awa ni Vanessa ay biglang naglaho. Sa isang iglap ang nakita ni Michelle sa kanyang mga mata ay hindi na takot, kundi purong pagkamuhi. Dahan-dahan itong tumayo, ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok at damit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nagsimula ang tunay na digmaan. Hindi na ito laban sa pagitan ni Michelle at ng mga taksil. Ito na ngayon ay laban sa pagitan ng dalawang babaeng handang lumaban ng todo para sa kanilang mga sarili. At sa gitna nila, isang lalaking duwag na hindi alam kung sino ang paninindigan. Ang umaga ay dumating na may dalang kakaibang katahimikan sa loob ng duplex. Wala nang sigawan, wala nang pag-iyak, ngunit ang hangin ay nananatiling mabigat sa tensyon. Ang bawat sulok ng bahay na dating binuo sa mga pangarap ay tila naging isang masikip na lugar para sa mga taong naninirahan dito. Maagang naghanda si Michelle. Nakasuot siya ng isang formal na itim na blazer at maayos na pagkakaayos ng buhok, isang anyo na nagpapakita ng awtoridad at hindi ng isang asawang pinanghihimasukan lamang. Hindi siya kumain ng almusal sa lamesang yon. Sa halip uminom lamang siya ng tubig at dire-diretsyong lumabas upang magtungo sa Manila. May appointment siya kay Attorney Castillo, isang kilalang abogado na dalubhasa sa mga usaping pampamilya at pananalapi. Habang lulan ng kanyang sasakyan pababa ng Antipolo, pinanood ni Michelle ang paglipas ng mga puno at kabahayan. Noong nasa London siya, ang tanging iniisip niya ay ang pag-uwi sa piling ni Richard. Ngayon, ang tanging nasa isip niya ay kung paano niya wawakasan ang bawat ugnayan sa lalaking iyon nang hindi siya lumalabas na talunan. Samantala, sa loob ng bahay ang katahimikan ay binasag ng isang malakas na pagtatalo sa loob ng master bedroom. "Anong ibig mong sabihin na kailangan nating humanap ng ibang matitirhan?" Ang matinis na boses ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Basang-basa pa rin ang kanyang diwa mula sa nangyari kagabi at ang kanyang muka ay halatang kulang sa tulog. "Nakita mo naman ang mga papel na hawak niya, Vanessa," sagot ni Richard. Ang boses niya ay puno ng iritasyon at takot. Hindi siya nagbibiro. "Kung magmamatigas tayo rito, baka sa kulungan tayo pulutin. Kailangan nating mag-isip ng paraan para maisalba ang kung anong meron tayo." Isalba. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Vanessa. "Wala tayong isasalba dahil lahat ng ito ay sa kanya. Ang sabi mo sa akin, legal ang lahat. Ang sabi mo sa'yo, nakapangalan ang lahat at wala siyang magagawa. Hindi ko akalaing magiging ganito siya katalino." Sigaw ni Richard habang pabalik-balik na naglalakad sa loob ng silid. Ang Michelle na kilala ko ay madaling mapaniwala. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya sa London.
Napatigil si Vanessa. Ang kanyang mga mata ay gumala sa loob ng silid sa mga mamahaling pabango sa mga alahas na binili ni Richard gamit ang pera ni Michelle at sa mismong kama na kinahihigan nila. Isang madilim na plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kung mawawala rin lang ang lahat, hindi siya papayag na aalis siyang walang dala. Nagsimulang magbukas ng mga drawer si Vanessa. Kumuha siya ng isang malaking bag at nagsimulang isilid doon ang mga gamit na alam niyang may halaga. Ang mga relo ni Richard ang mga alahas na itinago niya at maging ang ilang gamit ni Michelle na naiwan sa cabinet na hindi pa niya naibebenta. "Anong ginagawa mo?" Tanong ni Richard, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. "Nag-iimpake," sagot ni Vanessa nang hindi tumitingin sa kanya. "Dahil hindi ako tanga na maghihintay rito hanggang sa kaladkarin tayo ng pulis sa labas." "Iwanan mo ang mga yan. Vanessa, magnanakaw na ang kalalabasan natin yan." Sinubukan ni Richard na hawakan ang braso ni Vanessa, ngunit mabilis itong kumawala. "Magnanakaw na tayo, Richard, noon pa man." Ang ganti ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Huwag kang magmalinis ngayon dahil kasama kitang nagpapakasarap sa perang hindi sa atin." Ang pagtatalo ay nauwi sa isang mainit na pagtatalo. Nagkasigawan sila, nagkapaliwanagan ng mga kamalian, at sa bawat segundo ay mas lalong lumalabas ang tunay na kulay ng kanilang relasyon. Hindi ito pag-ibig, ito ay isang alyansa ng dalawang taong mapagsamantala na ngayon ay kinakain na ng sarili nilang kasakiman. Lumipas ang maghapon na puno ng tensyon. Bumalik si Michelle sa bahay ng dapit hapon, dala ang mas marami pang dokumento. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may bahid ng tagumpay. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Richard na nakaupo sa sofa, mag-isa habang nakatitig sa kawalan. Wala si Vanessa sa paligid. "Nasaan ang kabit mo?" tanong ni Michelle habang inilalapag ang kanyang bag sa mesa. "Nasa itaas. Nag-iimpake." Mahinang sagot ni Richard. Tumingala siya kay Michelle, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. "Michelle, kailangan ba talagang humantong sa ganito?" Hindi siya sinagot ni Michelle. Sa halip kinuha niya ang isang baso ng tubig at uminom ng dahan-dahan. "Maari nating pag-usapan ito." Pagpapatuloy ni Richard. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Michelle. "Nagkamali ako. Inaamin ko yon. Natukso lang ako dahil sa sobrang pangungulila sa'yo." Si Vanessa, siya ang lumapit sa akin. Siya ang nang-akit sa akin nung panahong mahina ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Michelle. Ang tipikal na laro ng isang lalaking nahuli, ang isisi sa babae ang sariling pagkakamali. "Richard, wag mo nang insultuhin ang talino ko," sabi ni Michelle. "Pinapanood kita mula sa London. Nakita ko kung paano mo ginastos ang bawat sentimo ko. Hindi ka natukso. Pinili mo ito." Biglang lumuhod si Richard sa harapan ni Michelle. Hinawakan niya ang mga kamay ng asawa, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Isang senaryo na dati ay baka ikinalambot ng puso ni Michelle, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang sa kanya ng pandidiri. "Patawarin mo ako, Michelle. Gagawin ko ang lahat. Palalayasin ko si Vanessa ngayon din. Ibabalik ko ang lahat ng pera. Unti-unti. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ayusin ang pamilya natin." Habang nagmamakaawa si Richard, narinig nila ang mga yabag mula sa hagdanan. Naroon si Vanessa, bitbit ang dalawang malaking maleta at nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Isang matinding galit ang kumalat sa mukha ni Vanessa nang marinig ang pagtataksil ni Richard sa kanya. "Gagawin mo ang lahat." Ang boses ni Vanessa ay nanginginig sa galit. "Iyan ba ang itatawag mo sa pagsasama natin ng 2 taon, Richard, na tinukso lang kita?" Bumitaw si Richard sa pagkakahawak kay Michelle at tumayo ng mabilis. "Umalis ka na rito, Vanessa. Sinisira mo ang buhay ko."
Ang kapal ng mukha mo, sigaw ni Vanessa. Binitiwan niya ang mga maleta at sumugod kay Richard, pinagsasampal at pinagkakalmot ang lalaki sa gitna ng sala. Nagkaroon ng isang magulong eksena, sigawan, tulakan at pagmumurahan. Si Michelle ay nanatiling nakatayo sa isang tabi, pinapanood ang 2 taong sumira sa kanyang buhay habang sinisira nila ang isa't isa. Hindi siya nakaramdam ng saya, kundi isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Ang kanilang pagmamahalan na itinayo sa kasinungalingan ay naglalaho na sa harapan niya. Nang mapagod ang dalawa, huminga ng malalim si Michelle at nagsalita sa isang boses na pumutol sa lahat ng ingay. "Tapos na ba kayo?" Napatigil sina Richard at Vanessa. Parehong gulo-gulo ang buhok at hinihingal tumingin sila kay Michelle. "Mayroon kayong hanggang bukas ng umaga para lisanin ang bahay na ito," sabi ni Michelle. "Ang lahat ng gamit na hindi ko personal na binili ay maaari ninyong dalhin. Pero ang lahat ng gamit na dumaan sa pera ko, kabilang ang mga relo at alahas na nasa loob ng bag mo, Vanessa, huwag ninyong susubukang ilabas sa gate na yon." Tumingin siya sa kanilang dalawa nang may halong awa. Dahil sa labas ng gate, naroon ang abogado ko at 2 pulis na magbabantay sa pag-alis ninyo. Isang maling galaw at hindi sa apartment ang bagsak ninyo kundi sa presinto. Hindi nakapagsalita ang dalawa. Ang katotohanan ng kanilang pagkatalo ay tuluyan ng bumaon sa kanilang mga isipan. "Matulog na kayo," dagdag ni Michelle habang naglalakad papunta sa hagdanan. "Dahil ito na ang huling gabing mararamdaman ninyo ang lamig ng aircon sa bahay na pinagpaguran ko." Habang umaakyat si Michelle, narinig niya ang muling pagsabog ng pag-iyak ni Vanessa at ang mahinang pagmumura ni Richard. Ang kanilang alyansa ay wala na. Ang natira na lamang ay ang 2 taong puno ng pagsisisi, hindi dahil nagkasala sila, kundi dahil nahuli sila. At sa dilim ng gabi, alam ni Michelle na ang susunod na araw ay magiging simula ng kanyang tunay na pagbangon. Ang cliffhanger ay hindi na tungkol sa kung ano ang gagawin nila, kundi kung hanggang saan ang kayang gawin ni Michelle para tuluyang mabura ang kanilang bakas sa kanyang buhay. Ang langit sa ibabaw ng Antipolo ay tila nakikiramay sa nagbabantang gulo sa loob ng duplex. Ang makakapal at madidilim na ulap ay unti-unting lumulunod sa sikat ng araw na nagbibigay ng isang malamig at mapanganib na asul na liwanag sa paligid. Sa labas ng itim na gate, 2 lalaking nakauniporme ng pulis at isang lalaking nakabarong, si Attorney Castillo, ang tahimik na naghihintay. Sa mga bintana ng mga karatig bahay, ang mga kurtina ay bahagyang nakawang. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng magbulungan, nag-aabang sa bihirang palabas na magaganap sa kanilang eksklusibong subdivision. Sa loob ng bahay ang tensyon ay maaari ng hiwain ng kutsilyo. Nakatayo si Michelle sa gitna ng sala, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo, walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Ang katahimikan ay binasag ng pagdating ni Gloria. Halos madapa ang matanda sa pagmamadali. Ang kanyang mga alahas ay lumilikha ng isang mahinang kalansing sa bawat galaw. Sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang arogante at matapang na anyo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Lumapit si Gloria kay Michelle at sinubukang hawakan ang mga kamay nito, ngunit dahan-dahang umiwas si Michelle. Ang matanda ay biglang lumuhod sa paanan ng kanyang manugang 1 kilos na nagpagulat sa lahat ng naroon. Nagmakaawa si Gloria. Sinabi nitong patawarin ang kanyang anak na si Richard na lahat naman daw ng lalaki ay nagkakamali. Binanggit nito ang konsepto ng pamilya, ang pagpapahalaga sa pagsasama, at ang kahihiyang idudulot nito sa kanilang lahat kung itutuloy ni Michelle ang pagpapaalis sa kanila. Sinubukan pa nitong gamitin ang utang na loob na tila ba nakalimutan na nito
kung kaninong pera ang bumuhay sa kanya sa loob ng 3 taon. Tinitigan siya ni Michelle nang matagal bago nagsalita. Ang boses ni Michelle ay hindi mataas, ngunit bawat salita ay may bigat na parang bato. Ipinaalala niya kay Gloria ang bawat sentimong ipinadala niya para sa mga operasyon at luho nito, habang ang matanda ay masayang tinatanggap si Vanessa sa loob ng bahay. Sinabi ni Michelle na ang pagkakamali ay pinapatawad, ngunit ang sistematikong pagpawi sa kanyang pagkatao at pag-aari ay hindi kailanman mapapalampas. "Tumayo na po kayo, Tita Gloria," sabi ni Michelle nang may halong pait. "Ang kahihiyan ay wala sa pag-alis ninyo ngayon. Ang kahihiyan ay nasa pananatili ninyo rito sa loob ng mahabang panahon habang niloloko ninyo ako." Sa itaas ng hagdanan, lumitaw si Richard at Vanessa. Si Richard ay mukhang isang taong hindi nakatulog ng ilang gabi. Gusot ang damit, malalim ang eye bags at bagsak ang mga balikat. Si Vanessa naman ay nag-apoy ang mga mata sa galit habang bitbit ang kanyang mga bag. Nang makita ni Vanessa ang abogado at ang mga pulis sa labas, tila ito nawalan ng katinuan. Ang takot na mawalan ng marangyang buhay ay nagtulak sa kanya sa gilid ng bangin. Binitawan niya ang kanyang mga maleta at mabilis na bumaba ng hagdanan, dire-diretsyong sumugod kay Michelle. Isang matinis na sigaw ng pagkamuhi ang kumawala kay Vanessa. Akmang sasabunutan o sasampalin niya si Michelle, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, mabilis na kumilos si Michelle. Dahil sa mga taon ng pagtatrabaho sa ospital, kung saan kailangan ng bilis at lakas, nahawakan ni Michelle ang magkabilang bisig ni Vanessa at malakas itong itinulak palayo. Nawalan ng balanse si Vanessa at napaupo ng marahas sa matigas na sahig ng sala. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. "Huwag mong susubukang saktan ako sa loob ng bahay ko, Vanessa." Ang babala ni Michelle, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Hindi na nakatiis si Michelle. Lumakad siya patungo sa mga maletang iniwan ni Vanessa sa hagdanan. Kinuha niya ang isa sa mga yon at kinaladkad patungo sa pintuan. Binuksan niya ang pinto ng malakas at doon ang unang buhos ng ulan ay nagsimulang pumatak sa semento. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, inihagis ni Michelle ang maleta ni Vanessa palabas ng bahay. Ang mabigat na kalabog ng bag na tumama sa basang kalsada ay tila isang hudyat para sa lahat. Sumunod ay ang maleta ni Richard. Isa-isa ang mga gamit na pinagsisihan niyang iniwan sa mga taksil ay lumipad palabas ng pinto. Ang mga mamahaling damit, ang mga sapatos, at ang lahat ng bakas ng kanilang pananatili roon. "Michelle, tama na. Nakakahiya sa mga kapitbahay." Sigaw ni Richard habang pilit na humaharang, ngunit mabilis siyang hinarangan ng isa sa mga pulis. "Kahihiyan," tugon ni Michelle habang hinahagis ang huling bag ni Vanessa. "Gusto ninyo ng kahihiyan? Heto ang kahihiyan." Itinuro ni Michelle ang labas, kung saan ang ilang mga kapitbahay ay lumabas na sa kanilang mga bakuran, may dalang payong at tahimik na nanonood sa nagaganap na drama. Ang imahe ni Richard at Vanessa na nakatayo sa ilalim ng ulan habang ang kanilang mga gamit ay nakakalat sa basang kalsada ay ang pinakamatinding dagok sa kanilang hiya. Sa kulturang Pilipino, ang ganitong uri ng pagkakalantad sa harap ng komunidad ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Nanginginig sa galit at lamig pinulot ni Vanessa ang kanyang mga basang gamit. Tiningnan niya si Michelle nang may matinding pagkamuhing, ngunit wala siyang magawa laban sa presensya ng mga awtoridad. Si Richard naman ay nakatayo lamang, nakayuko, hindi makatingin sa mga taong dati ay tinitingala siya bilang isang matagumpay na negosyante. "Umalis na kayo," sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay tuyo at pinal. "At huwag na kayong babalik sa lugar na ito. Ang bawat hakbang ninyo palayo ay ang simula ng pagbabayad ninyo sa lahat ng ninakaw ninyo sa akin." Dahan-dahang isinara ni Michelle ang pinto, ngunit bago yon nakita niya ang huling sulyap ni Richard.
Isang sulyap na puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng seradura na naglulak ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang kabanata ng kataksilan. Nang tuluyan ng maisara ang pinto, napaunya si Michelle sa likuran nito. Doon sa katahimikan ng malaking bahay na siya na muli, ang may-ari ang unang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa panghihinayang sa lalaking nawala, kundi dahil sa wakas ang unos na kanyang kinatakutan ay natapos na at ang bakuran niya ay malinis na mula sa mga basura ng nakaraan. Ang gabi ay lumalim at habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, si Michelle ay nakatayo sa gitna ng kanyang kaharian, sugatan, pagod, ngunit sa wakas ay malaya. Ang katahimikan sa loob ng malaking duplex ay tila may sariling tinig. Ngayong wala na ang mga sigawan, ang pag-iyak at ang mabibigat na yabag ng mga taksil, ang tanging naririnig ni Michelle ay ang mahinang ugong ng aircon at ang sarili niyang paghinga. Naglakad siya sa bawat sulok ng bahay, ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng isang mahinang alingaw-ngaw sa malinis na sahig. Ang bawat dingding ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga gabing hindi siya natulog sa London para lamang matustusan ang pagpapatayo nito. Ngunit sa likod ng kinang ng mga kasangkapan at ganda ng disenyo, may isang amoy na hindi mawala-wala, ang matapang na halimuyak ng pabango ni Vanessa na tila kumapit na sa mga hibla ng kurtina at sa mga upuan sa sala. Para kay Michelle, ang bahay na ito ay hindi na isang kanlungan. Ito ay naging isang marangyang museo ng mga kasinungalingan. Isang linggo matapos ang madulang alis muling bumalik si Gloria. Sa pagkakataong ito, wala na siyang dalang galit o pagmamakaawa sa paanan ni Michelle. Nakaupo siya sa tapat ng manugang sa lamesa sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Sinabi ni Gloria na si Richard ay kasalukuyang nakatira sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto sa labas ng subdivision. Ang negosyo raw nito na itinatag gamit ang pera ni Michelle ay nagsisimula ng mabaon sa utang dahil sa mga maling desisyon at luho. Sinubukan ni Gloria ang huling baraha ng pagkakasundo, ang annulment. Nakiusap siya na huwag nang ituloy ni Michelle ang mga kasong sibil at kriminal kapalit ng isang mabilis at maayos na paghihiwalay. Tinitigan ni Michelle ang kanyang biyenan. Nakita niya ang isang ina na pilit na isinasalba ang isang anak na wala namang ginawa kundi manira. Sa isang mahinahon, ngunit matigas na boses, sinabi ni Michelle na ang batas ay hindi isang bagay na maaaring itabi dahil lamang sa awa. Ipinaliwanag niya na ang bawat pisong nawala ay dapat maibalik at ang bawat dokumentong dinaya ay dapat may pananagutan. Hindi ko ito ginagawa dahil sa galit, Tita Gloria, sabi ni Michelle habang tinitingnan ng diretso ang matanda. Ginagawa ko ito dahil iyon ang tama. Pinatay ninyo ang tiwala ko. Huwag ninyong asahan na hahayaan ko pa ninyong patayin ang katarungang para sa akin. Pag-alis ni Gloria, nagsimula ang mahaba at nakakapagod na proseso sa korte. Sa bawat pagdinig, kailangang harapin ni Michelle ang mukha ni Richard. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya nang may paghanga ay mukhang isang estranghero na ngayon. Sa loob ng courtroom, narinig ni Michelle ang mga mahihinang paliwanag ni Richard, ang mga gasgas na linya tungkol sa kalungkutan at pagkakamali. Ngunit sa harap ng mga bank statements ng mga litrato mula kay Edwin at ng mga opisyal na dokumento mula sa embahada, ang bawat salita ni Richard ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Ang proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal ay naging isang masakit na pagbabalik-tanaw. Bawat piraso ng ebidensya ng kataksilan ay kailangang ilatag sa harap ng hukom. Ang mga luha ni Richard sa loob ng korte ay hindi na nagdulot ng awa kay Michelle, kundi isang malalim na pagkapagod. Gusto na niyang matapos ang lahat,
Gusto na niyang mabawing muli ang kanyang pangalan. Isang hapon, matapos ang isang partikular na mahabang pagdinig, lumapit si Richard sa kanya sa labas ng silid ng korte. Walang mga pulis, walang mga abogado sa tabi nila. Michelle, ang boses ni Richard ay paos at halos pabulong. Kahit konti ba? Wala na ba talagang natira? Tumingin si Michelle sa paligid ng pader ng korte bago ibinaling ang paningin sa lalaking naging sentro ng buhay niya sa loob ng maraming taon. Mayroon, Richard, may natira. Bahagyang nagliwanag ang mukha ni Richard, tila umasa sa isang himala. Natira ang aral na hindi na ako muling magpapaloko sa mga katulad mo. Pagpapatuloy ni Michelle. At natira ang lakas ko para itayo ang buhay ko nang wala ka. Talikod na naglakad si Michelle, hindi na nilingon ang lalaking nakatayo sa gitna ng pasilyo mag-isa at talunan. Pagkaraan ng ilang buwan, lumabas ang hatol ng korte. Dahil sa bigat ng ebidensya ng panloloko, sa pananalapi at ang lantarang pakikiapid, nakuha ni Michelle ang ganap na karapatan sa duplex at sa lahat ng ari-ariang naipundar niya. Si Richard ay pinatawan ng obligasyong bayaran ang malaking bahagi ng perang kinuha nito sa loob ng 3 taon, isang halagang alam ni Michelle na hindi na nito mababayaran kailanman, ngunit sapat na para maging isang habambuhay na paalala ng kanyang pagkakasala. Nang matanggap ni Michelle ang kopya ng desisyon, hindi siya sumigaw sa tuwa. Sa halip pumasok siya sa loob ng duplex at tinitigan ang bawat silid. Ang bahay na ito, na binuo sa pangarap, ay punong-puno na ng mga alaala ng pait. Sa bawat sulok, naroon ang anino ng pagtataksil ni na Richard at Vanessa. Kinuha ni Michelle ang kanyang telepono at tinawagan ang isang real estate agent. Gusto kong ipasubasta ang bahay, ang malinaw na utos niya. Gusto kong maibenta ito sa lalong madaling panahon. Ayoko nang may matira. Kahit isang pako mula sa nakaraan ko rito. Noong huling gabi niya sa bahay na yon, matapos mailipat ang lahat ng kanyang mga personal na gamit sa isang pansamantalang apartment sa lungsod, tumayo si Michelle sa gitna ng madilim na sala. Ang mga gamit na dati ay nagbibigay ng karangyaan ay nababalot na ngayon ng mga puting tela na tila mga multong naghihintay na mailipat sa bagong may-ari. Nilapitan niya ang bintana at tiningnan ang subdivision. Ang mga ilaw ng mga kalapit na bahay ay kumikinang ang buhay ng ibang tao ay nagpapatuloy ng walang pakialam sa kanyang pinagdaanan. Napagtanto niya na ang kalayaan ay may mataas na halaga, ang halaga ng mga taong nawala ang halaga ng mga pangarap na nadurog, at ang halaga ng pagtanggap na kailangang magsimula muli sa wala. Kinuha niya ang kanyang susi, ang bagong susing ipinagawa niya, at lumabas ng pinto. Sa huling pagkakataon, pinihit niya ang kandado. Ang matunog na pag-click ng seradura ay tila isang pinal na paalam. Hindi na siya lilingon, hindi na siya mag-iisip kung ano ang ginagawa ni Richard o kung nasaan na si Vanessa. Ang pintong iyon ay hindi lamang nagsara sa isang bahay, isinara nito ang isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng dilim. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, ang hangin ay naging magaan. Ang langit ay nagsisimulang magkulay kahel. Sa dapit hapon isang tanda ng pagtatapos ng isang araw at ang pangako ng isang bagong umaga. Si Michelle ay hindi na ang nurse na umuwi mula sa London na puno ng takot at pag-aalinlangan. Siya na ngayon ay isang babaeng may hawak ng sariling tadhana, handang harapin ang susunod na kabanata ng buo ang loob at malinis ang budhi. Ang laban sa korte ay tapos na, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang katotohanang kaya niyang iwanan ng lahat ng karangyaan, kapalit ng kapayapaan ng kanyang isipan. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa Bonifacio Global City ay may ibang uri ng kislap masigla moderno at puno ng pagkakataon. Sa loob ng isang opisina, sa isa sa mga matatayog na gusali, rito, nakatayo si Michelle sa harap ng malaking bintanang gawa sa salamin. Nakasuot
siya ng isang dekalidad na puting corporate suit na lalong nagbibigay diin sa kanyang tindig at autoridad. Hindi na siya ang nurse na pagod at nangungulila. Siya na ngayon ang may-ari ng isang lumalagong consultancy firm na tumutulong sa mga nurse na nagnanais magtrabaho sa Europa. Ang kanyang opisina ay maayos minimalist at higit sa lahat payapa. Wala rito ang mabibigat na kurtinang kulay abo o ang mga pekeng abstract painting na nagpapaalala sa kanya ng kanyang dating bahay. Ang bawat dekorasyon dito ay pinili niya ng may layunin kalinawan at katapatan. Umupo siya sa kanyang swivel chair at binuksan ang kanyang laptop. Sa kanyang inbox, may isang email mula sa kanyang real estate agent. Ang duplex sa Antipolo ay tuluyan ng nabili ng isang bagong mag-asawa na kakarating lang mula sa ibang bansa. Ang huling bahagi ng bayad ay pumasok na sa kanyang bank account. Sa pagkakita sa numerong iyon, wala siyang naramdamang kagalakan sa pera. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang malalim na buntong hininga ng kaginhawaan. Ang huling tali na nag-uugnay sa kanyang nakaraan ay tuluyan na ring napatid. Sandali siyang natigilan at tumingin sa isang maliit na frame sa ibabaw ng kanyang mesa. Hindi ito larawan ng sinumang tao, kundi isang kuha ng pagsikat ng araw sa London Bridge na siya mismo ang kumuha noong mga panahong nag-iisa siya roon. Ipinaaalala nito sa kanya na ang pag-iisa ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, kundi ng pagkakataon para kilalanin ang sarili. Mula sa kanyang mga balita, nalaman niyang si Richard ay hindi na nakabangon pa. Ang negosyong itinatag nito sa Pandaraya ay tuluyang nalugi. Ayon sa mga dating kakilala, nakatira na lamang ito sa isang maliit na apartment sa gilid ng Maynila, malayo sa karangyaang tinamasa nito noon. Si Gloria naman ay bumalik na sa probinsya bitbit ang pagsisisi na hindi na nito maibabalik ang tiwala ng tanging taong tunay na nag-alaga sa kanya. At si Vanessa, ang dating matalik na kaibigan, ay tila bula na naglaho. May mga balitang nagpunta ito sa malayong probinsya upang takasan ang kahihiyan at ang mga utang na naiwan nito. Sa isip ni Michelle, hindi na mahalaga kung nasaan man ito. Ang galit na dating nag-aapoy sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malamig na kawalang pakialam. Napagtanto niya na ang pinakamatinding parusa para sa mga taong nagtaksil sa iyo ay ang makita kang matagumpay masaya at higit sa lahat, malimutan silang ganap. Isang huling mensahe ang nakakuha ng kanyang atensyon sa social media. Galing ito kay Edwin. Maikli lamang ang nakasulat. Sana ay maayos ka na. Salamat sa lahat. Hindi sumagot si Michelle. Hindi dahil sa galit siya kay Edwin, kundi dahil alam niyang ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay kailangan ng sarhan ng buo. Ang bawat tao na naging bahagi ng bagyong iyon ay dapat nang manatili sa nakaraan. Inilagay niya ang kanyang telepono sa loob ng drawer at itinuon ang pansin sa mga papeles sa kanyang harapan. Habang lumalalim ang hapon, nagpasya si Michelle na tapusin na ang kanyang trabaho ng mas maaga. Inayos niya ang kanyang mga gamit at lumakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya sa hallway ng gusali ay may kasamang tunog ng kanyang high heels na tumatama sa makintab na baldosa. Isang tunog na tila ba isang marcha ng tagumpay. Pagbaba niya sa lobby, sinalubong siya ng ingay ng lungsod. Ang mga sasakyang nagmamadali, ang mga taong naglalakad pa uwi, at ang mga ilaw ng gusali na nagsisimula ng magliwanag. Huminto siya sandali sa gilid ng kalsada at tumingala sa langit. Ang kulay ng dapit hapon ay nagpapaalala sa kanya ng gabi nang bumalik siya mula sa ibang bansa, bit-bit ang maleta at ang pusong puno ng pag-asa na nauwi sa pagkawasak. Naalala niya ang pakiramdam ng basang ulan sa kanyang balat habang inihahagis niya ang mga maleta ni na Richard at Vanessa. Naalala niya ang sakit ng katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pait. Wala nang luha.
Napagtanto ni Michelle na ang distansya ay hindi kailanman nakakasira ng pag-ibig. Ang kawalan ng katapatan ang gumagawa nito. Ang pagsasakripisyo ay hindi garantiya ng katapatan. Ang karakter ng tao ang tanging basehan nito. At ang pinakamasakit na pag-uwi ay maaaring maging simula ng isang mas matatag at mas matalinong buhay. Kung kakausapin niya ang kanyang sarili noong gabing iyon sa airport, hindi niya sasabihing wag nang tumuloy. Sasabihin niyang pumasok pa rin siya sa loob ng bahay na yon. Dahil kung minsan, ang matinding gulat at sakit na kinatatakutan natin ang mismong pintuan na kailangan nating daanan patungo sa tunay na kalayaan. Sumakay si Michelle sa kanyang sariling sasakyan, isang sasakyang binili niya gamit ang kinita niya sa sarili niyang kumpanya. Habang nagmamaneho siya palayo sa mga naglalakihang gusali ng BGC, binuksan niya ang bintana ng bahagya para maramdaman ang hangin. Wala na ang mga anino ni Richard, wala na ang mga tinik ni Vanessa, wala na ang pangmamanipula ni Gloria. Ang tanging naroroon ay siya, ang kanyang mga pangarap at ang isang malawak na kalsada patungo sa kinabukasan na siya mismo ang nagdisenyo. Habang unti-unting naglalaho ang sikat ng araw, sa guhit ng tagpuan, isang payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Michelle. Ang gabi ay dumarating na naman, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang matakot sa dilim. Alam na niya kung paano gumawa ng sarili niyang liwanag. Si Michelle ay nakabalik na mula sa lahat ng uri ng ibang bansa, mula sa London, mula sa kataksilan, at mula sa sarili niyang mga takot. At sa wakas narito na siya sa lugar na tunay na kabilang siya. Sa piling ng kanyang sarili malaya at hindi na kailanman muling malilinlang. Ang lungsod ay patuloy sa kanyang ingay. Ang buhay ay patuloy sa kanyang pag-ikot. Ngunit para kay Michelle, ang bawat segundo ay isang bagong simula. Ang kwento ng kanyang pagkapit ay tapos na. Ang kwento ng kanyang paglipad ay nagsisimula pa lamang.